Mga kababayan, sa ating mga senior citizens o elderly ay ang henerasyong nagbigay daan para sa pag-unlad ng ating lipunan at sa mga bagay na na-enjoy natin sa kasalukuyan. Pero nakakabahala na ang ilan sa kanila ay hindi po napapangalagaan ng tama at ang ilang batas at tulong bilang suporta sa kanila ay kapos sa kanilang pangangailangan. Katatapos lang po ng Elderly Filipino Week nitong October 1 to 7 at maraming samahan na nagsusulong ng kapakanan ng mga sektor ng mga matatanda sa bansa ang nagsagawa po ng iba't ibang proyekto para matugunan ng pangangailangan na at itaguyod ang kanilang mga karapatan. At kaugnay nga po niyan, mga ka-RSV, makakapanayan po natin ang Senior Citizen Advocate na si Sir Floro Francisco para ibahagi naman sa atin ang kanyang suwestyon sa sitwasyon ng mga nakatatanda sa bansa. Magandang umaga po, Sir. Sir, wala po atang audio. Nakamute po ata kayo. Yan. Yan. Good morning, sir. Magandang umaga po Ayun. sa inyo. Alright. At Sir Flor- lalo na po ang mga tagapakinig ng PTV4. Ayun, opo. Sir Flora, good morning. Una po, yung pinakamalaking concern siguro ng ating mga senior citizen ay yung healthcare access. Kumusta po yung estado ng geriatric medicine sa Pilipinas? Natutugunan naman po ba ito ng pangailangan ng ating mga matatanda? Yan nga po ang isa sa mga sinusulong namin dahil sa kasalukuyan po ay halos wala po tayong geriatric medical support, no? Isa po sa sinusulong namin ay sana lahat ng mga ospital sa Pilipinas ay magkaroon man lang ng geriatric ward. Ang isa pong problema natin ay kulang tayo sa manpower dahil kokonti lang po ang mga nagpakadalubhasa sa issue ng elderly healthcare, no? At sana ay isa ito sa isusulong ng ating pamahalaan na maski man lang magkaroon ng mga regional hospitals for geriatric health. Yun po ang isa sa pinakamalaking problema natin. Of course, bukod dun sa issue na tinutulak namin tungkol sa universal social pension. Okay, Sir Floro, sa usapin naman po ng mga karaniwang sakit at medyo mas seryosong karamdaman, ano po yung natatanggap na tulong o social assistance ng ating mga senior citizen, lalo na pagdating sa gamot at medical procedures? Ayan po, meron pong programa ang PhilHealth, no? Yung sinasabi nilang libre konsulta. Ang problema po natin ay hindi po ito na-access ng karamihan dahil una ay hindi alam ng mga mamamayan, lalong-lalo ng mga seniors, na may programang ganito. Kulang po sa information dissemination campaign, no? Pangalawa ay hindi rin nila alam kung saan sila pupunta kasi hindi naman po lahat ay nag-a-access sa government hospitals, no? So merong binibigay na libre consult pero hindi masyadong na-access ito at kailangan po sana ay mai-publicize widely ang information tungkol sa kung paano ito ma-access at saan-saan po yung mga accredited hospitals, clinics at sino-sino po yung mga doktor na accredited na magbigay ng serbisyong ito, no? Inaadhika ng mga senior citizens organization na sana ay magkaroon ng mas malawakang information dissemination campaign para malaman ito at ma-access ito. Napaka-importante nun, Sir Floro, kasi ang daming mga matatanda, Audrey, na minsan tinitiis na lang yung nararamdaman dahil iniisip nila paano ba kami magpupunta sa pagamutan. At syempre yung kasunod dyan, Sir Floro, siguro yung usapin tungkol naman sa financial security. Since alam naman natin, limitado yung pinagkakakitaan ng mga matatanda sa Pilipinas. Ano po yung pwedeng gawin dito ng gobyerno, Sir Floro? Yan po ang isa sa mga sinusulong namin, yung tinatawag na universal social pension, no? Kasi sa kasalukuyan ay may mga pensyon ang mga matatanda pero magkano lamang yung nakukuha nila, lalong-lalo na yung mga pensioners ng SSS, napakaunti ng kanilang makukuha. At ang katotohanan nito, napakaraming seniors ang wala man lang pensyon. Bagamat meron tayong tinatawag na social pension, may problema po sa pagka-identify ng kung sino yung mga karapat-dapat na makatanggap nito. At napakarami pa po ang hindi nakakatanggap na mas nangangailangan, no? So kailangan po revisahin ng gobyerno ang programa kung ilan at mga magkano ang kailangan maibigay sa mga senior citizens.
So ang hinahabol namin para hindi na lang tayo magka-problema sa paghahanap ng listahan kung sino ang karapat-dapat dahil ang tinutukoy lang nila ay yung tinatawag nilang indigent, ay gawin na lang nating universal social pension. Kasi ang totoo niyan, bagamat may mga pension yung mga iba, hindi po ito sapat para pangtustos sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa usapin ng pagpapagamot at pagbibili ng kanilang mga maintenance medicine. No? May mga senior citizen na siguro mga 3,000, 2,000 lang ang kanilang pensyon. No? So, sana ay gawin ng malawakan ito at ang totoo niyan, nakalabas na sa House of Representatives ang isang panukala tungkol dito at ito'y aprobado na. Inaantay na lamang po namin ang pagkilos ng Senado. No? Na nagmamakaawa kami sa mga senador natin na sana sa pagbabalik nila sa susunod na session nila ay magkaroon na ng approval yung Senate version ng Universal Social Pension para sa ganun ay mabigyan ang lahat ng senior citizen, lalong-lalo na yung mas higit na nangangailangan. No? Kasi po doon sa current social pension, may mga informasyon kami na may mga nakakatanggap na hindi naman sila masyadong nangangailangan. Okay. At maraming hindi nakakatanggap na mas higit na nangangailangan. Okay, Sir Floro, ito po pag-usapan po natin ito. Meron na po tayong tinatawag na Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ano po ba yung ilan sa mga nilalaman ng batas na ito na sa palagay ninyo pwede pa nating ma-improve o mas malawak na ma-implement para makatulong sa ating mga elderly? Okay po. Yung 9994 po, yan po yung nagbibigay ng discounts, no, sa mga senior citizen, lalong-lalo na sa pagbili ng gamot at saka sa pagbibili ng grocery, no? Pero lubhang napakababa po ng nakukuhang discount at saka yung implementasyon po nito ay hindi po nasusunod na maayos, no? Napakaraming establishmento ang hindi nagbibigay nito. Iba-iba po ang sistema ng pagko-compute kung paano binibigay yung discount. At saka sa totoo lang, maraming mga establishmento ang umiiwas na may bigyan ng discount ang mga senior citizens, no? Ang problema po ay wala pong nag-e-enforce, wala pong nanguhuli ng mga establishmentong nagva-violate nito, no? Pagka titingnan niyo po yung resibo na ini-issue na maraming establishmento, pag-aralan po natin, iba-iba po yung sistema ng kanilang pagko-compute. Lalong-lalo na po yung sa mga groceries, no? Karamihan ay hindi naiintindihan kung paano dinidiscount at kung ano-ano yung mga items na dapat i-discount. Kalimitan nakikipagdebate pa kami sa mga cashier dahil may mga items na tingin namin dapat i-discount pero hindi nila binibigyan ng discount. Meron po tayong purchase booklet at ang daming informasyon na nakasulat doon pero hindi po ito binabasa ng mga senior citizen at hindi rin po ito binabasa ng mga establishmento, no? Bagkus may nagpalabas pa ng bagong batas na tatanggalin na raw itong purchase booklet na kung saan nakalagay doon yung mga guidelines na pwede namin pandepensa pag nakikipagtalo kami tungkol sa pagka-calculate ng discount at pag-identify kung ano mga items na pwedeng bigyan ng discount. Marami pa pong kailangan pag-usapan dito, katulad po ng mga discount tungkol sa kuryente, tungkol sa mga ibang items na nabibili sa hardware. Marami pong senior citizens, hindi nila nalalaman to na may discount sa baterya, may discount sa bombilya. Ang alam lang nila, discount sa gamot at saka yung discount sa grocery. So, ito po ang isa sa mga problema natin, no? Pero hindi po sana lang tayo nakatuon doon sa usapin ng discount dahil ang totoo pong dahilan kung bakit nagkaroon ng batas para sa senior citizens ay sana magkaroon ng mekanismo na kami mga senior citizens ay makakatulong pa sa pag-unlad ng ating bansa, no? Yan po ang original na intensyon ng batas ng senior citizen nung ilabas ito noong 1992. Pero ang saklap po nito ay more than 35 years na ay hindi pa maliwanag kung ano mga mekanismo para kami mga senior citizen ay makakasama sa pag-develop ng mga programa upang makatulong kami sa pag-unlad ng bansa. Kasi marami namang mga senior citizen ay malalakas pa, ang lawak ng mga karanasan, matataas ang pinag-aralan, pero dahil nga ni-retire na kami, hindi na kami nakakapag-contribute, no? Yang mekanismong yan hanggang ngayon ay hindi pa po maliwanag for all those years since 1992 na ilabas ang Senior Citizens Law, no?
At ang masaklap nito, nung labas sir, ng 994, natutok na lang tayo sa usapin ng discount at saka ayuda. Ayun na nga, sir. Well, dapat po talaga pagtuunan to ng pansin, ano? Dahil Malaking bagay din yung lahat tayo 20%. papunta sa pagiging senior citizen Oo. someday. At dapat ngayon pa lang naayos na ito para mapakinabangan pa ng ating mga elderly. Ryan? Yes. Okay, napakaganda po ng mga suhestyon niya ni Ginoong Floro. Again, maraming salamat po, Sir Floro Francisco, sa pagbabahagi sa amin ng mga proyekto at hakbang para mapabuti yung pamumuhay ng mga ating mga elderly, no, o senior citizens sa bansa. Sa punto pong ito, again, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa amin ng kaalaman, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ito.